readingan natin. Okay? Ito yung galing kanina sa OLT, sa PUN module. Kita nyo naman. So kayo na ang humusga. Isasaksak ko lang na ganyan. Itas kayo na ang humusga. OPM. So magkano yung nakuha? Dali, ilan? So tingnan natin. So 8.42, 46, ganyan. Ngayon, isa sa sasagutin natin na tanong is about doon sa, nakalimutan ko na yung pangalan, hindi ko na ready kasi wala ako sa, nandito ako sa harap ng computer pero nakatanggal na yung keyboard kasi dito ko nilagay yung mga equipment natin o yung mga gamit. May nag-message doon na nagtanong kung ano daw ba ang actual reading ng PUN module na 9 dBm. Kasi sa mga nagtitinda, kadalasan hindi sila nagsisend ng picture sa actual o kaya video. So mga sealer, this is the time na magbigay na kayo ng video or picture actual mismo sa inyong module. So dapat may spare kayo na OLT na pang testing lang talaga kasi ang OLT hindi naman binubuksan talaga yan kasi brand new pag bibilhin. So kung kaya, may spare kayo na OLT tapos saksak nyo yung PUN module ninyo doon na binibenta at mag-video kayo sa OTDR o kaya sa power meter or mas maganda OTDR kasi accurate kung magkano o ilang dBm ang lumabas. So much for that. Tataas na tayo. Balik tayo o pupunta tayo sa ating pinaka-main na topic. So ngayon, bababa ko lang yung camera para makita. Meron tayong 1/16 na PLC type na kanang cassette type na NAP o splitter NAP, parang ganon, splitter NAP. So 16 ports, 1/16, ibig sabihin 16 ports, 1/16. So ititesting natin to mamaya kung ilan ang actual reading per port. Per port yun. Bawat port, siyempre. Bawat port para malaman natin kung ilang dBm ba ang lalabas sa bawat port. Hindi lang port 1, port 2, port 3, port 4, hanggang 5 or 6. Lahat, i-reading natin yan. So, meron tayong planar type, PLC. Tapos, meron din tayong ito, kakaiba. May box. Nabili ko to siya noong 2017. Ayan. Manufacturing ng 2017. Dati pa, mahilig na talaga akong bumili ng mga about nito, fiber optic. Mga equipment. Kahit hindi ko pa siya gaanong alam. 2017, wala pa gaanong OLT dito sa atin, sa Pilipinas. So, ayan, kita nyo naman, 2017 na manufacture. At nabili ko to siya ng 2019. So, ganun no. Kasi 2017, nasa Korea pa ako niyan, time. So, yan, kitang-kita naman. At kakaiba siya. Alam ko ngayon, wala na to eh. Meron siyang ito, maliit, na box. Hindi kagaya nito. Ayan. Ito maliit, tapos marami siya mga pigtail. So, may input ito. Ayan, in. Yan kung kita. Ayan, in. Tapos, may 8 out. 1 hanggang 8. So, susubukan natin to. Tanong kung bakit ko ginamit ito o pinakita ko to sa inyo o isasama ko siya sa ating tutorial kasi nagamit ko na to sa deployment doon 3 kilometers from here sa bahay. Ang ganda ng reading talaga nito. Kaya marami pa akong ganito, papakita ko sa inyo.
Nakalagay pa, nakabalot pa. Yan. Ito pa isa. Marami pa dun sa server room sa kabila. So yan, i-ano din natin yan, isasama. Tapos meron tayong 1/8. Ito yung gagawin nating LCP, or sa mga nagtatanong kung ano ang LCP, marami kasing ginagamit lang yung word na LCP, yung nagbibigkas lang or maririnig mo LCP. Ang LCP is hindi siya mother nap. Pwede rin, pwede siyang tawaging mother nap, pero for kanang accurate talaga, local convergence point ang LCP, local convergence point. Okay, siya yung sasalo mula doon sa PON module ng OLT. Kasi pag ide-directang NAP, sayang, hindi mo mayo-utilize. I-explain ko mamaya kung bakit. At meron tayong syempre OTDR for accuracy. Ayan. Hindi ko napipindutin kasi pag liliwanag yung screen, masisilaw kayo. Kaya yan lang muna. Ayan, kitang-kita no ang reading. So loss 50. Kadalasan sa power meter is 70, ito kay 50 OTDR. So mini OTDR. So yan, antabayan ninyo. At ito na nga, isasaksak na natin sa OLT. So yan, this is the OLT. Visual, shout out Visual, baka naman V1 V1600 D4 das DP das 2EC. Ibig sabihin ng 2EC, dual AC o dual plug. So GPON, IPON, OLT. G-IPON, OLT. Hindi GPON, G-IPON kasi IPON lang tayo. At ODF wala pa. Magda-downtime tayo sa February 29, 14 hours kasi ma-migrate na natin lahat dito. Ito yung na-splice ko nung dati, nung unang video ko. Antabayan ninyo. Tingnan ninyo, panoorin ninyo yung video na yun. Malaking tulong din yun sa inyo about splicing ng ODF 24 core. Okay? So, hugutin natin. Lagyan natin ng patch cord. Yan. Direct na yan ha. Sa PON module. PON 1, PON 2, PON 3, PON 4. Ang nakalagay doon sa bago ko to binili is 9 dBm module. So, titingnan natin kung ilan ang actual na makukuha. Right? So, ito na nga. Moment of truth. Ayan na. Nakalagay na. Nakasaksak na. So nakasaksak to dito sa LCP o Local Convergence Point. Sa mga nagtataka kung bakit ganito lang, merong mga boxes to. Siyempre hindi kasya dito. Lalaki ng mga boxes no? So hindi kasya. Kaya pag nilagay kong ganyan, hirap na kayong makita yung mga equipment o yung mga gamit. Kaya merong box yan. So titingnan natin para talaga sa panatag na inyong mga loob. So merong nalaglag pa yung susi. So merong box yan. Ito ang box. Siyempre walang pangalan. Oh, di ba? So ayan, baliktad pala. So ganyan kalaki yung box. So dito ikakabit yung splitter. Dito yung mga pag-fuse ng mga core. Okay. So pakita ko lang yung box. Basta ito yung box. Alright. Ligpit na natin. Okay. Sa mga nagtatanong bakit walang box, merong box yan siyempre. Ito lang para makita natin. Nakasaksak na to. Patuloy tayo. Nakasaksak na to sa Local Convergence Point or LCP or tinatawag sa iba sa FBT deployment is Mother NAP. Mother NAP ang tawag dun. Kasi kadalasan Mother NAP hanggang 4 lang pag FBT or 2. Kasi ini-split lang yung galing sa PON module, papasok sa 1/2, 50-50, tapos doon na magsisimula. Mga 4 siguro, positive 4 ang bawat pero pwedeng ihiwalay sa magkabilang area. Mayu-utilize mo talaga or mamamaximize mo talaga yung isang PON. Kung 4 PON, 9 dBm module, split ng 1/2 per PON, 50-50, so magiging 8 area yun. So magkahiwalay yun, 8. Pero yung out nun is nasa mga 4 or 5 siguro. Kasi ang splitting ratio ng 1/2 is 4, negative 4 ang mamaminus or madideduct. So tuloy tayo, readingan natin. Okay? Ito yung galing kanina sa OLT, sa PON module. Kita nyo naman. So kayo na ang humusga
isasaksak ko lang na ganyan. Itas kayo nang humusga. OPM. So magkano yung nakuha? Dali, ilan? So tingnan natin. So 8.42, 46 ganyan. Hindi sila nagkakalayo sa 8. Ano ba? 845, 844. So di ba? 9 dBm module yung sinasabi, output o throughput, pero yung actual na reading is 8.45 or 8.5. So yan lang po yung yan lang po yung makukuha sa ating 9 dBm module. So yan. So walang daya yan. Okay? So tuloy tayo. Okay? Hindi ko nagagalawin yon kasi yun nga, pag iilaw nakakasilaw. So galing ng ito na tayo. So makinig ng mabuti para may makuha tayong kaalaman. So galing ng PUN module, ilalagay sa local convergence point na 1/8 recommended. Recommended ha, 1/8. So isasaksak natin. Okay? Tapos itong port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7 at port 8, hindi ito diretsong client. Hello. Hindi ito diretsong client. So sa mga batika na dyan, mga masters na, this video is not for you. Hindi ito sa inyo. Sa mga kasama natin sa mga deployment, para ito sa kanila. Hindi ito didiretso sa client. Okay? Kasi ang reading nito nasa mga siguro 1/8, mga positive, negative 3 or negative 4. Kasi ang 1/8 is negative 11. So positive 9 minus negative 11, dali, kwentahin nyo. So mga negative 5, 4, ganyan. Titingnan natin kung magkano yung makukuha o ilang dBm yung makukuha. Okay? So sa pag-check nito, lagyan nyo ng patch cord yung port 1. Siyempre, nandito yung port 1 eh. Ito, port 1 to. Magkabilaan sila sa input. Huwag kayong magtaka, baka sasabihin nyo naman sinaksakan ng blue yung green na input. Hindi po. UPC po to, lahat. So, para lang malaman na input ito or 201, may nakalagay dyan 201. So, yun ko kung kita. 201. Tapos port 1 hanggang 8. May nakalagay dyan na 201. Ang lang nito, para lang malaman na input ito. Kaya green. So hindi ito APC. Ang iba kasi, mataas daw yung reading pag ganito. Kasi, APC daw. No, hindi po. Binuksan ko na to. Wala lang akong video. UPC po yung nito. Yung parang ferrule sa ilalim ito. Ferrule yung puti. So try natin. Meron din pala, take note, meron din palang ganito na LCP or local convergence point na talaga pigtail, kailangan ng fusion. So makakatipid ka siguro ng mga or makakasave ka siguro ng mga almost 1 dBm. Hindi naman, mga 0.6 ganyan, 0.6 dBm. So pag fusion, ito hindi muna tayo gumamit ng fusion, pero meron tayong fusion dyan sa baba. Hindi muna tayo gumamit ng fusion kasi tawag dito, para lang ma-introduce natin yung ganitong setup na PLC deployment. Pero kung meron kayong fusion, mas maigi, mas mabuti kasi bababa yung reading. Ito kasi maximum reading, pag nag-fusion kayo, mas bababa pa talaga. Pag NAP, mas mababa, mas maganda. Pag PUN module, mas mataas, mas maganda. Kung meron ngang positive 20, mas maganda eh. Pero wala. Walang ganun. So port 1, sasaksakan natin ng patch cord. So ito, take note, galing ng OLT PUN, input 201, tapos sasaksakan natin ng patch cord sa ating 1/8 port 1 at ilalagay natin sa OTDR. OTDR pero OPM function. Kayo nang bahala, humusga. Okay? Magkano yung nakuha? Ilan yung nakuha? Dali. So titingnan natin. So, ang layo no? Kanina negative 5 yung sinabi ko pero negative 2. Alright, negative 2.9. So, paano ba? Ilalagay ko lang yung ganyan. Tapos, ganyan na lang, ganyan. Hindi makita. So, tingnan nyo. Ito,
ililipat ko lang kayo na mag ano dyan kasi solo tayo eh, kayo nang tumingin. So port 2 actual reading negative 1.88. so actual reading yan ha, para sa inyong ano talaga references. Port 3 1.6 negative 1.6. Port 4 negative 2.11. Port 5 1.62. Port 6 negative 2.6. Port 7 negative 2.7. At port 8 negative 0.2 siguro, negative 1.84. so yan po, ganyan po kalupit ang ating local convergence point. So from 9 dBm module nakakuha tayo ng actual reading na 8.645 or 8.5. Tapos dito sa local convergence point or LCP is negative, maximum negative 2.06. Tapos merong minimum na negative 1.81. so yan, pero hindi pa magtatapos dyan, hindi pa magtatapos. Yan lang yung ano, yan lang yung reading ng from PUN to LCP, local convergence point. Alright, so dito tayo sa susunod. Okay, so kita nyo naman kung magkano yung reading. Namatay. Okay, so patuloy tayo dito. From siset ko lang, from local convergence point or LCP na 1/8, dito napapasok si NAP. Port 1 NAP 1, bali LCP 1, PUN 1 LCP 1, NAP 1, NAP 2, NAP 3, NAP 4, NAP 5, NAP 6, NAP 7, NAP 8. Puro LCP 1, PUN 1 LCP 1, para hindi kayo malito. PUN 1 LCP 1 NAP 1, PUN 1 LCP 1 NAP 2 hanggang 8, NAP 8. So try natin. So hanapin natin yung input. Ito yung input eh, yan. So ilagay natin dito sa port 1. Okay, ganyan po. So ito na yung NAP 1, PUN 1 LCP 1 NAP 1. Okay, tapos itutuloy ko na ulitin ko, PUN 1 LCP 1 NAP 1 1/8, PUN 1 LCP 1 NAP 2 1/16. Syempre lagay natin, so dalawa. Ito na yung 1/16 at 1/8 na pigtail type. So readingan natin. So hintayin ko lang na hindi siya sisilaw. Tuloy tayo. Sa mga nagtatanong pala about deployment nito, kung reliable ba kumpara sa FBT. For me, as nagsimula sa FBT, mula pa sa Mediacon hanggang sa mga na FBT hanggang na PLC, hanggang nag-hybrid, FBT, LCP, FBT, PLC deployment. So, FBT or PLC deployment pala, mas maganda, mas stable and reliable itong LCP. Meron akong area doon sa kabila sa papuntang bundok, LCP yun. PLC deployment, LCP, using LCP. At sa kabilang side naman area is FBT. Talagang sulit yung yung PLC deployment for me lang, kasi nasubukan ko na lahat. Nag-study ako about nitong lahat dito sa bahay bago i-deploy, pero wow, napabilib talaga ako sa tawag dito sa PLC deployment, yung gagamit ng LCP. Ito yung dinidiscuss natin ngayon. Tinanggalan ko na to ng takip. So ayan, mag-uumpisa tayo sa port 1. Ito, tatanggalin ko lang yung patch cord kasi diretso na tayo. So ayan. Okay. PUN 1, LCP 1, NAP 1, 1/8. Magkano yung nakuha? 11, negative 11. Ano ba naman yan? Negative 11. Kaso wala pang wire. Wala pang fiber wire. So, ang reading ng NAP, di ba? Lupit, no?
Ganda ng reading, negative 11. Kung ito yung papunta sa client, ito na yung papunta sa client. Kung ito yung papunta sa client, nako, tuwang-tuwa si client, tuwang-tuwa kayo, syempre. Kasi, ang baba ng reading. Sa mga NAP clients, mas mababa, mas maganda. Negative 11. So, kung maganda yung pagkakalatag ninyo at makukuha ninyo ito sa bahay, nako, ang lupit ng mga reading ninyo. So, 1/8 yan. Okay? So, itutuloy pa ba natin hanggang port 8? Siyempre, tuloy natin para sa inyo. Okay? Kayo na bahala. So, ilalagay ko lang, i-ready ko lang. Port 2. Okay. Magkano? 11 point something. Port 3. Ayan. Port 4. Ayan. Port 5. Kayo nang bahala. Hindi na ako titingin. Ayan. Port 6. Port 7. Port 8. Titingin ako. Kung magkano yung nakuha. 11.24. Symmetrical. Wow. Praise God. So, yun ang napakaganda. PUN 1, LCP1, NAP1, 1/8. Kasi wala namang LCP na 1/16. Iwan ko lang kung meron maglalagay ng ganon. Walang ganon. Walang ganon ha. Huwag kayo mag-deploy ng ganon na LCP 1/16. Pero, in next video, susubukan natin. Gawin natin 1/16 ito para malaman natin. In actual reading talaga. Ganon yun. So, PUN 1, LCP1, 1/8, tapos NAP1, 1/8. Dumako tayo sa 1/16. Okay? So, actual reading. Actual reading talaga yan. Hindi ko natatanggalin dito sa LCP. So, lagyan ko muna ng patch cord. Kasi, ano to eh, cassette type. Ito, pigtail type. Saan yung port 1 ito? Okay. Port 1. So, fasten your seatbelt. The moment of truth. 1/16. PUN 1, 9 dBA module. Tapos 1/8 local convergence point or LCP. 1/16 NAP2. Kasi NAP1 yung 1/8 na pigtail. 1/16. Walang kukurap. Kayo nang bahala tumingin dyan kung magkano yung makuha. Okay. So, titingnan ko. Titingnan natin. Partida pa to. Luma tong patch cord. Yung ginagamit namin sa ano kasi malambot. Negative 15. Paano ba naman yan? 1/16 yan. 6 na client. 16 na client. Sa isang area. Negative 15 ang inyong makukuha. Okay, kayo nang humusga dyan. Port 2. Port 3. Port 4. Doon ako titingin ito sa video pag na-upload. Hindi ko natitingnan para mabilisan. Port 5. Port 6. Port 7. Port 8. Actual talaga yan. Port 9. Port 10. Port 10. Port 11. Port 12. Port 13. Balikin ko yung port 12 kasi parang hindi tumunog. Port 12. Magkano? 14.99. Port 13. Port 14. Port 15. Port 16. Titingnan ko na yung huli. 15.46. Doon na natin sabay-sabayin panoorin sa actual video. So, yun muna sa ngayon. PUN 1, LCP1, PUN 1 sa OLT, LCP1, Local Convergence Point 1, LCP1, NAP1, pigtail type, nakita nyo na yung reading dyan. PUN 1, LCP1, NAP2, 1/16 na cassette type. So, nakita nyo na yung reading. Ito, titingnan natin, 15.49, 52, ganyan, naglalaro lang sa ganyan. So, yun. Maraming salamat at nakita nyo na yung actual reading kung paano i-deploy, paano i-set up from OLT to LCP to NAP, NAP1 to NAP2, 1/8, 1/16, 1/8 na LCP. Yeah,
that was a great actual reading experience. So wala pang wire to, wala pang core wire or yung fiber wire. So tips lang, kung gusto nyong makuha itong reading na ganit na ito, nakuha natin dito sa actual reading natin na walang fiber core wire, mga LCP lang, mga port lang, mga cassette type lang, or mga splitter lang, in short, in general, in general, mga ano lang. Kung gusto nyong ma-achieve itong nakuha natin na reading na to, gandahan ninyo ang inyong latag. Talagang maganda, walang high tension, walang higpit na pagka-tension, talagang hindi na nadaganan ng sasakyan, ng motor, or naapak-apakan. Any core, single core, dual core, 4 core, 8 core, 12 core, 24 core na ba ang susunod? Meron bang 16 core? Wala naman ata. 24 core, 48 core, 72 core, 96 core, hanggang 216 core. So, wag lang padaganan, lalong-lalo na yung mga maliliit na core, yung single core at 2 core hanggang 4 core. So, ingatan lang. Okay, so yan lang muna sa ngayon at maraming salamat. Sana may nakuha kayong or may natutunan kayong aral sa ating tutorial and tips about PLC deployment ng ating fiber internet. So, God bless ating lahat and have a nice morning to everyone.